Maraming matutuwa. Oo. May mayroon mag-birthday si daddy mo. Oo nga eh, 28. Okay. Oo. Next week. Magpo-45 na daw siya. Oh, Wow. may appearance ka ba sa ano? Yang naman Wala ako. na? May guesting ka ba sa EV? Wala naman. Babati lang. Babati lang. Eh, mahihain tayo sa mga ano. Mga tawag doon, mga guesting. Yan ang never ko nagawa eh. Nahiya talaga ako sa mga ganun. Pero kung may wish ka sa daddy mo. Siyempre good health, una. Yun siguro yung pinaka-importante. Na good health naman talaga siya. Parang mas nagkakasakit pa nga ako. Kasi ang sipag mo. Hindi naman, pero siyempre masaya ako. Maganda yung kalusugan ni Papa kahit sa 70s na siya, di ba? Kumusta ka naman 1954 dito, siya. Mayor? Ako? Kumusta ka naman dito sa controversial Pasig City? Controversial. Pero kinaiinggitang Pasig City. Hindi naman kami controversial dito. Ano lang, kumbaga, siyempre kung anong tingin natin, tayuan natin. Kahit minsan, hindi convenient, di ba? May mga galit sa'yo. Pero kung within, ngayon, sa LGU naman namin, siyempre marami rin problema. Pero steady naman kami. Hindi naman, ang problema, hindi naman, sa pamilya pa lang, hindi na mauubusan sa personal pa lang, hindi na mauubusan ng problema, di ba? Ano pa kaya yung isang buong LGU, di ba? Dami talagang challenges every day. Pero okay naman. Kaya naman natapos Gandang yung- progress, mga flagship projects. Yung City Hall mo na. Oh, yung new City Hall, 2027. So, malapit na. Malapit na pala. Bilis, no? Bilis, no? Akala ko 3 years pa. Hindi, kasi ang kontrata ng 2 years lang. And yung 2 years includes the design process. Design and build siya. Yung ano question nyo? Nang May issue ron? isa lang naman yung nag-question doon. Kilala niyo naman kung Kilala sino. na ako sino. Oo, Nakakulong na, hayaan mo na. Oo. Pero may- Kita niyo yung mga computation nila eh. Wala naman naniniwala sa computation nila ngayon. di ba? Correct. Ito naman, yung ginagawa namin, confident kami kasi yung una kong ginawa, kung papansin niyo first term ko, tapos naabutan din ng pandemic, so hanggang middle of hindi ako nag-big infrastructure projects. Talagang iniwasan ko. Kung ano lang yung kailangan na hindi maiwasan, yun lang. Pero general rule, iniwasan ko sa first years ko ang big infrastructure projects. Kasi nilinis talaga namin. Hindi ako confident kasi alam ko yung nangyayari noon. Alam naman, open secret naman yan di ba? Ngayon, alam na ng tao kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno. So, iniwasan yan, big projects. Tapos, nung medyo, Nakakaipon-ipon na. hindi naman sa nakaipon, kundi nalinis na yung proseso, confident ka na wala na talagang kickback yan, kaya na natin bantayan yung quality also, na kung 1 million yan, 1 million talaga. Kung 1 billion yan, okay lang, mahal, pero totoong 1 billion. Alam mo, kita mo kung saan napupunta. Yun na naman importante. May project kasi na mapapagawa mo ng 50,000, may project na mahal. Pero ang importante, totoo siya. Yun naman yun. So ngayon, medyo confident na kami. Hindi pa rin ako mahilig talaga sa big infra projects. Pero minsan may necessities So halimbawa, City Hall. Kailangan nga ayos yung City Hall mo kasi Representasyon Nung- din yan. Para na tao. hindi ko alam kung sino sa inyo nakapunta dun sa old City Hall. Kami naman ito lang. Lahat naman kayo, di ba? Kakabahan kayo di ba? Kasi hindi na pantay-pantay yung sa 8th floor noon, di ba? Yung pagpapasok ka sa isang wing, ganito yung gap Tsaka yun na siya ever since. Sinemento na lang siya para may Yun talaga So nakakatakot. Mayor taga-Pasig din siya. Opo, taga-Pasig kayo. Okay. Swerte niya. Di ba talagang nakakatakot. So nung pinatingnan na sa mga engineers, sabi, na yan, i-demolish nyo na yan. In fact, ako, conservative ako. Hindi naman ako engineer o hindi rin naman ako contractor. Hindi naman ako eksperto dyan. So, nagtatanong ako. Nung ako, gusto ko una, retrofit muna natin. Baka mas mura. Pero sabi sa akin ng mga kaibigan ko, engineers,
And even sa yung mga nagpa-private construction, marami naman tayong mga kaibigan na mas magaling sa ganyan. Out of 100 plus na tinanong ko, engineers, architects, even businessmen, yung mga nakapagpagawa na ng building, Hindi. kahit isa sa kanila walang nagsabi na retrofitting. Sabi, sige, budgetan nyo yan ng 1 billion. After 1 year na nagpapagawa ka, mga anak yan. May makikita na, ay, ito pa pala yung kailangan gawin. Totoo naman. In the first place, wala kaming blueprints ng building. Walang as-built plan. Hindi, hinalungkat namin ng engineering, building official, wala. Walang na-turnover sa amin na as-built plan. Wala. Plano, pero baka nawala. Nawala talaga. Hindi, hirap naman manisi na hindi mo alam, di ba? But, ayoko naman mag-speculate na. Basta wala siya. So, gumawa na lang kaming plano na Pero medyo malaki siya. It's a 9 billion peso project. Pero ang floor area naman nun ay nasa 66,000 square meters, parang gano'n. Laki. Baka mali yung number na masabi ko. Basta malaki siya. Malaki siya. Malaki siya. Huwag nyo na lang gawin headline. Baka mali yung exact number. Basta 7, plus roof deck plus plaza. So, and then yung number na yan, hindi lang siya actually construction lang. Kasi kung construction lang yun ng building, medyo mahal yun. Pero kasama dun yung fit out. Usually kasi sa gobyerno, tina-chop-chop. Para hindi mahalata na gantong kalaki, sasabihin, phase 1, muna, structural. Phase 2, Ganyan nga. electrical. Phase 3, ganun. Ang dami ko naabutan ko, ganyan yung mga project. Pero pag Tapos, pinagsama-sama mo na yun. pag pinagsama-sama, mas malaki pala. Siyempre. Oo, hindi lang halata. Mm. Kami, sabi namin, hindi, baliktad gagawin natin. Kahit yung mga traditionally hindi sinasama, isasama natin. Yung mga gagawin, isa-chop-chop dapat. Yung mga, ibig sabihin, kailangan, pero usually ibang kontrata, pinagsama-sama namin. Para alam ng tao kung exactly kung magkano yan. Kasi it's the biggest project in Pasig history. Wow. So, gusto ko, extra transparent. Kung baka yung level of transparency na required sa gobyerno, ito, kami, tinatry namin, mas mataas ng konti. Itong project na to, dahil biggest siya, extra transparent siya. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong... I-check. Oo. Very transparent. Nakakabuklat, kita mo lahat kung ano yung nangyayari. So, extra, Pero syempre, when you're transparent, mas open ka rin sa... mas vulnerable ka sa criticism. But for me, that's part of our work. Walang masama na kinikriticize kami. Hindi siya convenient, hindi siya sino ba naman nag-i-enjoy pag 'di ba pag sinusuri yung yung ginagawa mo. Siyempre hindi siya komportable, pero kasama yun sa trabaho ko. Sa trabaho namin as an LGU using people's funds. Okay lang, not everyone will agree. Pero kaya kong sabihin mata sa mata, kahit kanino, kahit sino magtanong, kaya kong sabihin na, ito yung pera, dito siya napunta. So you can agree or disagree, pero alam mo kung saan. Kaysa, ito mo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Talagang, hindi man natin nilalahat kasi marami rin naman akong sa gobyerno na maayos. Gusto rin gumawa ng tama. Pero yung punto lang kasi natin is, nakita na natin kung ano yung systemic Kaya kailangan